Ang sabi po ni Wood Allen, 90% of success in life is showing up. 90% daw ng success ng buhay, yung nandoon ka, paki-congrats mo ngayong katabi mo, sabi mo congrats. You show up. Sa kabila ng marami tayong ginagawa, marami tayong struggles, maraming blessings, marami tayong pinagkakabalahan sa labas, we still manage na makapunta po sa tahanan po ng Panginoon. 90% of success in life is showing up. Sa lahat po ng aspeto yan, mga kapatid. Kahit po sa aspeto po ng study, sino po mga estudyante, taas ang kamay. Naku, napakalaga na present kayo. Kahit gusto mong makagraduate, gusto mong makapagtapos, talagang nangako ka pa sa magulang mo na paaralin nyo lang po ako, talagang hindi ko po sasayangin ang ganitong pagkakataon. Pero kung hindi ka present, lagi kang late, lagi kang absent, laging delay yung mga projects mo and assignment, malabo ka. Pero salamat sa Panginoon, sa mga estudyante po natin ngayong darating na graduation, marami po ang gagraduate sa kanila. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Congrats, students. Talagang kahit umuulan, andiyan kayo, kahit minsan masama pakiramdam, present po sila, pumapasok po sila. Kahit sa lahat po ng aspeto, napakalaga po na present ka. Sino po mga binata po dito? Binata, wala pang girlfriend. Ako, napakalaga present ka. Kasi kahit mabulaklak ka magsalita, kung lagi kang absent, delikado ka. Kahit sabihin mo pa na susungkitin ko ang bituin at iaalay sa'yo. O irog ko, wala yan. Maging ang buwan at ang araw, kukunin ko para sa'yo. Sagutin mo lang ako. Alam mo, kahit maganda yung mga pangako mo, kung wala ka naman sa tabi niya, kapag nai-stress siya, wala ka naman sa tabi niya pag kailangan ka niya, wala ka naman sa tabi niya kapag may problema siya, malabo ka. Napakalaga, present ka. Pakisabi sa katabi mo, be present. Be present. Malaki pong bentahe po yan. Kahit po sa aspeto po ng pananampalataya, kahit gusto mo mag-grow sa Panginoon, gusto mo maging malapit sa Panginoon, gusto mong lumalim sa Panginoon, pero kung hindi ka present sa gawain ng Diyos, baliwala. Pakitingnan mo ngayong katabi mo, sabi mo, are you present? Are you physically present but mentally absent? Malaga po, hindi ka lang present sa katawan, kundi present din ng pag-iisip. Amen. For you to grow, for you to be successful in life. Palakpakan po natin si Lord. Sa Amerika po, pag may emergency, basta may emergency ka sa, halimbawa, ano man problema mo? Nasugatan ka, may sunog, may crime, tawag ka lang 911. Ang bilis po niyan. 911 lang po. Emergency hotline. Meron pong isang babae ang tumawag po ng 911. At nung pumunta po yung mga pulis, patay na po yung babae. Duguan. Yung kanyang damit. At sa kalayuan po, nandun po yung malaking sawa. Duguan din. Ang kwento po pala doon, yung babae po pala, nag-alaga ng sawa. Mga nag-aalaga ng sawa, ingat kayo dyan, ha? Nag-alaga ng sawa, tapos yung sawa, lumilingkis po sa kanya. Akala nilalaro lang siya, oh baby, wag ka naman, nagluluto ako. Baby, excuse. Kala para naglalambing lang,
Maya-maya yung sawa, humihigpit na. Lumiliit na rin yung mundo niya. Hindi na ho siya makahinga. Ay, delikado ho pala yan. Ang ginawa ho ng babae dahil nasa kusina, kumuha po ng kutsilyo at pinagsasaksak po yung sawa. At tumawag ng 911. At dumating ang 911, walang tao, siya lang. Patay na po yung babae, na-choke po siya. Ang dugo po pala na nasa katawan niya galing po sa sawa. Tapos yung sawa po nandun po sa mga ilang distance lang. Patay na rin dahil sa saksak niya. Kaya mahirap po pala mag-alaga ng ganyan. Sa buhay po, ang turo ng mga matatanda sa atin, mag-ingat po tayo sa mga nakakakwentuhan natin, nakakasalumuha natin. Baka mamaya may pagka-alangkod na yan. Ingat po. Mahalaga po pag-iingat. Dahil pag hindi po tayo maingat, nature yan May mga tao na ganyan ang spirit. Bigla ka nalang tutuklawin. Akala mo nilalaro-laro ka, yung pala makamandag pala. Kaya, pakisabi nga sa katabi mo, ingat ka. Huwag kang mag-aalaga ng tutuklaw sa'yo. Mahirapan ka. Kaya, paano mo malalaman yung tao na tapat? Paano mo malalaman yung tao na hindi ka tutuklawin? Hindi ka, alam mo yun, gagawa ng di maganda? Well, simple lang. Malaga po yung history. Lalo-lalo na kayo mga kabataan, ang dami kayong exposure, marami kayong mga nakikilalang mga bagong tao. Huwag ho kagad kayong magtiwala. Tingnan niyo po history. Tingnan niyo kung itong tao bang ito may mga kagalit. At ito bang mga taong kagalit niya, ito ba yung mga tao na tumulong din sa kanya noon? Kasi kung yung tao na po na yan, nagsasalita siya ng masama sa mga taong tumulong sa kanya, mahirap yan. Kasi pag ikaw naman makagalit niyan, ikaw naman ang sisiraan niyan. Amen po? Maging po sa pananampalataya po, ako po nung ako'y nagpapasimula sa Panginoon, ingat na ingat po ako dyan. Kasi hindi lahat po na nagsasabing Kristiyano. Ingat po ako dyan. Kahit po nung dalaga pa yung si Sister Chris na asawa ko na po ngayon, nako, pag lumapit sa akin nung araw yan, Pastor Leo, may nanliligaw sa akin, unbeliever. Sis, ingat ka. Layuan mo yan. Hirap yan. Siyempre, di pa ako makapagpahayag nun. Nahihiya pa ako Paglipas ng ilang panahon, mga kapatid, lumapit ulit sa akin, Pastor, praise God, Christian na yung nanliligaw sa akin. Sister, hindi lahat ng Christian. Ingat ka, sis, ingat. Ang punto lang, hindi nga ho totoo o hindi nga ho lahat ng Christian. Totoo po yun. Meron po yung truth. Bagamat may kahalong indirect approach po yun mula sa akin na nagkakagusto sa kanya. Pero may truth pa rin po yun. Amen. May truth pa rin yun. Mahalaga po kahit po sa negosyo, sa business, ang daming mag-o-offer sa atin. Kami po, dahil ang daming beses na kaming naloko, maraming beses na kaming na-scam, hindi kami kaagad-agad naniniwala. Meron na kaming trust issue. May trust issue na kami. Pag may nag-i-introduce po ng company o product, at the back of our minds, iniisip namin, mukhang scammer to. Mukhang mai-scam na naman tayo dito. So, ingat kami lagi. Kaya ang ginagawa namin, tinitest muna namin yung product. Kung talagang sinasabi nila na nakakapagpaputi, dapat pumuti ka. Tama po? Amen po? Pag sinabing yung product na yun nakakapagpapayat, dapat pumayat ka. To test the product.
makita mo yung integrity, yung ano. Then, after namin matest yung product, tinitignan namin yung company. Baka mamaya yung mga tao na yan, nakausap mo, baka scammer yan, bigla na lang mawala. At least kung makita mo kung saan nakatira, at may opisina, may SEC registration, may DTI, may business permit, lahat kompleto, hindi to scammer. Then pag nakita mo, matagal na, more than 15 years na, 20 years na yung company, ayos na yan. Amen. Sa pananampalataya po, mahalaga po na ganun din po yung ating tayo. Na po. Sabi nga, we need to pray, we need to ask God for discernment, and God will direct us. Ang tatay ko po, nakita ko sa faith niya talaga totoo. Nakita ko. Kaya rin po ako na-convince. Alam niyo, ang mga kabataan, hindi mo madadala yan minsan sa tatakutin mo. O mag-church ka, pag di ka nag-church, wala kang baon. Hindi mo ano yan eh. O mag-church ka, pag wala ka sa church, meron kang sanction sa akin. Hindi po madadala yung mga kabataan sa ganyan. Sa akin po, na-convince po ako sa pananampalatayang Kristiyano dahil nakita ko na buhay talaga si Kristo sa tatay ko. Talagang nakita ko talagang Jesus is alive. Hindi lang sa kanyang sinasabi, maging sa kanyang buhay. Pakitingnan mo nga minsan pa yung katabi mo, sabi mo, congrats. I can see Jesus in your life. Nakikita ko ang Panginoon sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Marami pong pwedeng mag-claim na sila ay Savior. Maraming pwedeng mag-claim na sila ang Messiah. Sila ang Son of God. Pero iba po ang Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus lamang po yung nagsabi na pag namatay ako, muli ako mabubuhay. Kahit i-check nyo po yung mga founder ng religion, katulad nila Buddha, nila Muhammad, o kung sino pa mga founder ng religion, nung namatay po sila, hindi na po sila nabuhay muli. Tama po? Nasusundan nyo? Nasusundan po nyo. Pero iba ang Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay, muli siyang nabuhay. Tingnan po natin yung sabi niya sa John 11:25 to 26. Ang sabi niya, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay. Ako ang buhay. No? At ang sabi ng Panginoon, the one who believes in me will live even though they die. Sabi ng Panginoon, siya ang buhay. Ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay mabubuhay din. Tignan mo yung katabi mo, buhay po ba? Buhay ang kanyang pananampalataya, buhay ang kanyang patotoo, sapagkat siya'y sumasampalataya sa ating Panginoon. Praise God. Jesus said in Matthew 12:40, tingnan niyo po, Matthew 12:40, 3 days and 3 nights in the belly of the sea, monster. Ito po ay tumutukoy kay Jonah na propeta ng Panginoon. So will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sabi ng Panginoon, kung paano si Jonah 3 araw sa tiyan ng higanting isda, sabi niya, ganun din daw siya. 3 days and 3 nights din po siya mananatili sa kamatayan. And after 3 days, He was risen. Sino pong masaya buhay po ang Panginoon? Hallelujah. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 5, tingnan natin yung epekto ng pagkabuhay ni Kristo sa atin. May effect po yan eh. Ang epekto ng pagkabuhay ng Panginoon, ang sabi ng Efeso chapter 2 verse 5, we were dead because of our transgression. Dahil daw po sa ating mga kasalanan, we were dead. Patay po tayo dati. At ang sabi po ng salita ng Diyos, but God made us alive
with Christ. Binuhay tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dating patay ako sa kasalanan. Patay ako sa kasalanan. I am dead. Pero dahil sa Panginoon, when He was risen, dahil ang Panginoon ay buhay, ako na sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon ng buhay. Kaya tingnan mo ang katabi mo muli, hindi mukhang Biyernes Santo ang pagmumuka. Kasi yung kanyang Panginoon na sinasampalatayaan ay buhay. Ang challenge po ngayon sa atin, gaano na po katagal ang Christianism sa bansa natin? More than 500 years ang sabi po dyan. Ang tagal na po ng Kristyanismo sa Pilipinas. Pero nakalulungkot po isipin, marami pong Pilipino, pag tinignan mo, patay pa rin sa kasalanan. Marami pa rin ang patay. Salamat na lang dahil lahat ng sumampalataya, tulad mo at tulad ko, nagkaroon tayo ng buhay. Yun po yung effect. Ang totoo po na sumasampalataya sa Panginoon, dahil si Kristo ay buhay, nabubuhay din siya. Hindi pwedeng sumampalataya ka sa buhay ng Panginoon, tapos pag tinignan yung buhay mo, patay. Hindi po ganon. Tatlo po iiwanan po sa inyo as we end. Dahil buhay ang Panginoon, nagkaroon po tayo ng tinatawag na, pakisabi po, transformation. Nagkaroon po tayo ng new life na bago po buhay po natin. Sumigaw po nga ng malakas na praise the Lord yung nakaranas ng pagbabagong buhay. Praise the Lord. Totoo po yan. Lahat po tayo dito, magkakakilala po tayo. Pero lahat po tayo dito, alam ko at alam nyo, talagang alam natin na binago tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Praise God. Bakit? Dahil sumampalataya tayo sa buhay ng Panginoon. So, nagkaroon tayo ng transformation. Nabago po buhay natin. Dati tayong patay sa kasalanan, binago tayo ni Lord. Naalala ko si Brother Peter. Si Brother Peter po, akala ng mga kaibigan niya, akala ng mga tao, ng mga customers niya, meron siyang bagong kalabaw. Ano ba trabaho ni Brother Peter? Si Brother Peter po ay nagtitinda ng gatas ng kalabaw. Kaya lang, madaya po siya na negosyante kasi yung tinitinda niya na gatas ng kalabaw, hinahaluan niya ng mainit na tubig para dumami. Dumami at dumami rin yung kita. Pero isang araw, tinamaan siya ng Word of God. Tinamaan siya ng salita ng Diyos. Alam mo, nabago buhay niya. Naging tapat po siya, naging honest po siya. Hindi niya na hinahaluan ng mainit na tubig yung gatas ng kalabaw. Tininda talaga niya pure. Ang sabi ng mga tao, wow! Si Brother Peter may bagong kalabaw. Ang sabi niyang kapatid natin, wala akong bagong kalabaw. Ako ang nagbagong buhay. Amen? Unti mo po yung pastor po niya, tuwan-tuwa sa kanya. Wow, Brother Peter, balita ko, sabi ng treasurer natin, talagang lumalaki ang tithes mo. Bakit? May bago ka bang kalabaw? Sabi niya, sorry po pastor, wala po akong bagong kalabaw. Ako po ang nagbago. Binago ako ng Panginoon. Pakisabi nga ng heart to heart sa katabi mo, binago ako ng Panginoon. The Lord changed my life. Naranasan ko yan, transformation na yan na sinasabi ni pastor. Totoo yan. Sa mga sumasampalataya at tumanggap sa Panginoon, may bagong buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba sa Biblia, pinagmamalaki tayo ng Panginoon? Nabasa niyo po ba sa Biblia na tayo pong mga anak po ng Diyos, pinagmamalaki po tayo sa harap ng mga angels? Pinagmamalaki tayo. Saan ko po nakita yan? Sa Book of Job. Kausap ng Panginoon yung mga angels. Kausap niya rin yung
anghel ng kadiliman, si Satanas. Pinagmamalaki niya si Job. Nakita mo ba si Job na aking lingkod? Matuwid. Nabasa niyo yun? Pakisabi nga ulit, tapikin mo yung katabi mo, pinagmamalaki ka ni Lord. Pinagmamalaki ka niya. Kasi nagbago ka eh. Alam niyo po, nung araw, kahit nag-church na po ako, I have to confess with all humility, nung nag-church po ako nung araw, kahit nag-church na po ako, sumasyat pa rin ako. Nakakayaman po sabihin. Pero yun po, totoo. Kahit nag-church na po ako nung araw, nasyat pa rin ako, nainom pa rin ako. Hindi ko po maiwasan. Kasi nahihiya ako sa mga kaibigan ko. Pag tinatawag ako, pare, shot naman ako. Kaya every time na nagpe-praise and worship, lagi ako umiiyak. Hindi po dahil sa parang napupuspos ako o nakukonsensya ako. Kaya yung po pala mga umiiyak, iba-ibang dahilan ng pag-iyak niyan. Minsan umiiyak dahil sa problema, na pipil yung presence ni Lord. Yung iba naman umiiyak dahil sa nakukonsensya. Ako po, ang pag-iyak ko po nung araw, sa pagsisisi ko sa Panginoon. Kasi kahit nag-church na po ako, nasyat pa rin po ako, nagbibisyo pa rin ako. Hanggang isang araw, nagpatotoo yung isa nating kapatiran na mas malala po ang bisyo po niya. Na-discover po niya, pinagpupustahan pala siya ng mga kaibigan niya. Oo, pinagtatawanan. Kasi nagbagong buhay na siya. Dati po, pag nalasing po siya, nagsasayaw po siya sa mesa, tapos minsan naiihi na siya sa sobrang kalasingan. Ganon po style niya nung araw. Nagbagong buhay. Nagbagong buhay. Iniwan ang bisyo. Alam niyo po, nalaman niya, yung kanyang mga kaibigan nagpupustahan. Ayan, babalik ulit yan. Yung pagbabago niya, fake. Yung pagbabago niyan, pansamantala lang yan. Yung pagbabago niyan, hindi totoo. Pustahan tayo. Pag dumaan yan, mapapasyat natin yan. Alam mo, ganun nga po nangyari. Pero ni minsan po, hindi po siya nag-give in. Ni minsan po, hindi po siya bumigay. Hanggang sa na-realize ko, habang nagpapatotoo siya, na-meditate ko na, oh Lord, malamang pinagtatawanan din ako ng mga tropa ko. Amen po. May pa-ismile sila, mga galing mo makisama, pero pag wala na pala ako, malamang. Kung hindi man sila ang nagtatawa sa akin, malamang pinagtatawanan ako ng mga anghel ng kadiliman. Malamang sa malamang, nahihiya si Lord sa mga anghel pag pinapakilala ko. Pakisabi sa katabi mo, ikaw, natutuwa sa iyo si Lord. Kasi, ang laki ng pinagbago mo. Sumigaw nga po ng malakas ha. Teka, saglit ha. Kung malaki na yung pinagbago sa iyo ni Lord, malakas ha, praise the Lord. Pag malaki-laking praise the Lord din. Pag medyo konting praise the Lord. Okay, sumigaw nga po ng malakas yung malaki na pinagbago sa kanya ni Lord. Praise the Lord! Bo, lalakas ah. Lalakas kahit doon, no? Praise the Lord. Totoo po. Gusto ko sabihin sa inyo na natutuwa ang Panginoon kapag nagbabagong buhay po tayo. Natutuwa ang Panginoon kapag natututo po tayong magpatawad. Amen? Natutuwa ang Panginoon kapag natututo po tayong magpakumbaba. Nasisiyahan ang Panginoon kapag nakikita niya marunong tayong magpasakot, mag-submit. Nasisiyahan ang Panginoon kapag nakikita niyang hindi ka na na-addict sa gadget. Nawawala ni addiction mo sa gadget. May kilala po akong kabataan masyadong addict sa gadget. Ngayon, kape-pray po ng magulang niya, nabawasan na siguro mga 50% na lang. At tuwan-tuwa yung magulang dahil instead ma-addict po siya sa gadget, ngayon, tugtog na lang siya ng tugtog ng gitara. Yun na po yung kinawiwilihan niyang gawin.
Natutuwa ang Panginoon kapag nakikita niyang may pagbabago sa atin. Kahit papano, kahit unti-unti, natutuwa po ang Panginoon. Nakikita ng Panginoon kung paano tayo nag-i-stand sa pananampalataya natin. Nararanasan niyo ba yan? Nasa gitna ka ng mga unbelievers, nasa gitna ka ng mga taong sanlibutan, tapos parang may temptation, pero nakikita ng Panginoon, nag-stand ka sa faith mo, hindi ka nag-compromise, hindi ka nag-give in sa temptation. Gusto ko sabihin sa iyo, wow, nasisiyahan po ang kalangitan sa pagtayo mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero wag po kayong mag-alala. Kung sakali man, naging katulad ko po kayo na naging mahina. No? Wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil hindi tumitigil ang Panginoong Hesus sa atin para tayo paalalahanan, para tayo abutin ang kanyang grasya at awat habag. At sabihin sa iyo, na tayo ka lang, hawak kita. Tuloy ka lang, hawak kita. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay buhay, number 2, ultimo yung mission po natin. Nagkakaroon ng growth, transformation, nagkakaroon ng pagbabago. Nung araw, kahit unbelievers po tayo, gumagawa tayo ng mission. Nagmi-mission din tayo. Pero yung pagmi-mission natin for self-glory. For self-glory. Yung para mapapurihan yung sarili natin. Pero salamat sa Panginoon dahil nasa Panginoon na tayo, every time we do our mission for the glory of God. Para sa kanyang kapurihan. Noong araw po, ang mission po natin parang mababaw, yung pinaghuhugutan. As we grow in the Lord, lumalalim ng lumalalim. Mas malalim. Noong araw po, kapag tayo po ay nag-mission, gusto natin yung tao na kahit papano makakain. Makakain kahit papano. Pero ngayon, mas malalim na mga kapatid. We want to be blessed and be a blessing. Tama po? Tama po ba yun? Parang nakita natin na kung babatuhan lang natin sila ng isda, madali lang yun makain. Madali lang maubos. Ang sabi nga po ng kabataan, nagpunta siya sa isang matanda. Ano po gagawin ko? Nauubos na yung isda ko. Wala nang laman yung palaisdaan namin. Kabibigay. Sabi po nung matanda, if you just give them a fish, they will come back again and ask for another fish. Sabi ng matanda, kung bibigyan mo sila ng isda, babalik yan. It will become a system, a cycle, na every time na kailangan nila ang isda, lalapit sila. Hihingi. Ang sabi ng matanda, give them a boat and teach them how to catch tuna, pampano. Ano pa bang mga isda alam niyo? Dalagang bukid, tambakol, at kung ano-ano pa. Sabi po ng matanda, bigyan mo sila ng lambat at turuan mo silang mangisda. At makakakuha sila ng iba't ibang klaseng pagpapala. Alam niyo po, yan po yung prayer po natin ngayon. Sa ating pagmimisyon, gusto natin na bigyan yung tao ng hindi lang ng makakain, kundi ng pagkukunan ng kanilang pagkain. Amen? Amen po. Darating ang panahon na we will be blessed and be a blessing sa community, na makikita nyo po yung mga tao na nare-reach out natin, magkakaroon ng financial freedom talaga. Pag sinabing financial freedom, yung hindi na sila mag-iisip ng paano to, nagkasakit yung nanay ko, sino namang kamag-anak na matapobre yung aking lalapitan, nakakahiya. Yung pag may pangangailangan sila, babayarin,
hindi nila masustain. Gusto natin maranasan ng tao yung talagang hindi lang sila makakilala sa Panginoon, hindi lang sila magkaroon ng transformation o pagbabagong buhay, kundi yung buhay nila may angat talaga. And it shall come to pass. Mangyayari po yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo po, as we end, dahil sumampalataya sa Panginoon, we are connected with Him. He is alive. And He is alive inside of us. We have transformation. Yung ating mission ay talagang mission from the Lord. Okay? Unti mo yung paglilingkod natin sa Panginoon, nagle-level up. Praise God. Pakisabi sa katabi mo, level up. Unti mo yung paglilingkod natin sa Diyos, ibang klase. Dati po, pag maglingkod tayo kay Lord, papatay-patay. Pero ngayon, ang paglilingkod natin, buhay na buhay. Because Jesus is alive inside of us. Hindi lang siya buhay sa theory. Hindi lang siya buhay dito sa isip natin. Hindi lang siya buhay sa mga songs natin. Hindi lang siya buhay sa mga doctrines natin, kundi talagang buhay talaga siya. Nasa loob ng katawan mo. Nasa loob ng puso mo. Sino po dito pwede magsabing, buhay si Lord na nasa loob ko ngayon? Talagang nararamdaman ko, buhay na buhay siya. Amen! Pwede po natin sabihin, Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Dati po, ang paglilingkod natin sa Panginoon, para bang easy-easy lang. Kasi hindi pa natin na yung buhay talaga ng Panginoon eh. Hindi pa tayo kumukunik. Dati pa easy-easy lang. Ngayon, napapasin ko sa maraming kapatiran, ang paglilingkod nila may halong sakripisyo na. May sakripisyo na. Praise God. Dati po, ang paglilingkod natin sa Panginoon parang shakeable. Alam niyo ibig sabihin ng shakeable? Naglilingkod ka pero mabilis ka ma-shake. May mapansin ka lang na problema sa'yo, nasishake ka na, may problema ako. Saan? Sa sarili ko. Nasishake ka na. May mapansin ka lang problema sa paligid mo, stop ka na. May makita ka lang na parang something is wrong, mabilis ka na ma-shake. Pero dahil nakita mo si Lord ay buhay, you are now unshakable. We are now unshakable. Tuloy-tuloy na tayo kay Lord. Amen? Kahit dumaan man tayo sa bagyo, sa dilim, sa kawalan, tuloy-tuloy pa tayo. Bakit? Kasi alam natin buhay si Kristo. Hindi lang sa history, hindi lang sa Bible, hindi lang siya sa lyrics ng mga songs natin, kundi buhay talaga siya sa iyo. Nararamdaman mo siya. Pag sinabi mong, Lord, yakapin mo ako sa oras na ito, nararamdaman mo yung presence niya. Pag sinabi mo sa Kanya, Lord, natatakot ako, pawiin mo ang takot sa puso ko, nai-stress ako, Panginoon, sasabog na ako, alisin mo ito. And pag bumaba sa iyo yung presence ni Lord, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Dahil siya'y buhay. Dati no, pag maglingkod tayo kay Lord, leftover. Alam niyo yung ibig sabihin ng leftover? Tira-tira lang. Tira-tira na lang. Kaya pag naglingkod tayo, wala yung inam. Hindi the best. Dati nun, papaguri natin yung katawan natin, di ba? Pagod na pagod yung katawan natin sa social life. Papaguri natin yung katawan natin sa business. Papaguri natin yung katawan natin sa napakaraming tao. Pagdating natin sa church, bagsak na yung katawan natin. Tira-tira na lang. Pero ngayon talaga naglalaan tayo. Para bang nahihiya ka na sa Panginoon na, Lord, nakakaya naman sa'yo. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito, Lord, na pagdating sa'yo, tira-tira lang. Dahil pag pinagpala mo ko, hindi tira-tira. Siksik, liglig, at umaapaw, overflowing, sobra-sobra. Pwede po ba natin sabihin, praise God? Dati nung leftover lang eh. Para bang, kung ano lang yung natira sa atin. Pero ngayon, ang gusto mong ibigay, Lord, kung ano pinakamainam.
ang mainam ay para sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. May kwento po yung tatay ko, meron daw po silang dating kapatiran na nagbababoy, nag-aalaga ng baboy. Alam niyo po, ang kwento ng tatay ko, na nanganak daw yung inahin, 10 lang yung anak, 10 biik. At ang sabi po ng member, Pastor, 10 ito, magtatights ako. Yung isa po dyan, sa Panginoon. Alam niyo po, yung ibinigay po niya na isa, yung biik na papayat-payat, yung biik na mahina dumede, yung biik na para bang ilang araw na lang, mamamatay na. Pero ang ginawa po ng pastor, purihin ang Panginoon, sister, talagang yan ay binigay mo sa Panginoon, ipapanalangin natin yan. Alam niyo po, nangyari, pag to make the long story short, isa-isa po yun, nagsimatayan po yung mga biik. Alam niyo po kung ano pong nabuhay, yung inalay nila sa Panginoon. Yung po yung papayat-payat, sakitin, yun pa po ang nabuhay. Hallelujah. Ibig lang sabihin, ano man na ibigay mo sa Panginoon, pagpapalain niya yan. Tatanggapin niya yan. Hallelujah. Siguro sa isip ng tao, ay ibigay ko na yung medyo alanganin. Pero si Lord di mo pwedeng dayain. Mas matalino po siya sa atin. Amen? Amen? Hallelujah. Dati noon, pag tayo maglingkod sa Panginoon, wala tayong conviction. Wala tayong conviction. Wala tayong nararamdaman na parang conviction. Pero nakikita ko sa inyo ngayon, mga kapatid, ang tindi ng conviction. Ayaw niyong mali. Sino dito ayaw mali? Nakikita ko, talagang may conviction kayo ngayon. Yung mga nalilate, halos talagang sagdan. Sabi ko, Lord, huwag naman sana mahulog. Ingatan mo kanilang mga paa. May conviction. Pero nung araw, wala tayong conviction. Tama po. Kasi nag-grow na tayo. Noon dati, pag tayo ay para bang naglilingkod sa Panginoon, para bang mas may conviction tayo sa tao. Ang ibig sabihin nun, parang mas nahihiya tayo sa tao. Parang mas nahihiya tayo sa tao. Ay, hindi tayo pwedeng mawala dyan, nakakaya sa mga yan. Pero ngayon, nagbago na eh. Ay, hindi tayo pwedeng umabsent. Hindi dahil sa natatakot kayo sa pastor nyo, hindi na yun eh, hindi na ganun. Kundi, nakakaya naman sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng umabsent, hindi tayo pwedeng mawala. Nakakaya kay Lord. Tama po ba yun, mga kapatid? Lahat po ng may conviction, pwede ho bang palakpakan niya ang Panginoon? Kasi galing sa Diyos. Galing po sa Panginoon niyang conviction na yan. It comes from the Lord. It comes from the Spirit of God that lives inside of you. He is giving you conviction. Dati nun wala eh. Pero salamat sa Diyos, meron na tayong ganyan. Amen? Ang sabi nga po dito sa huling verse as we end, Ephesians chapter 2 verse 5. Pero bago ko po basahin po yan, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon. Dahil kahit papano, hindi ko nararanasan itong ganitong pinagdaanan ng kaibigan kong pastor. May kaibigan po akong pastor. Nung nakunan po yung asawa niya, syempre bagong kasal, hirap pa sa buhay, nakunan yung asawa niya. Nag-meeting daw yung church, mga leaders. May isang umako. Pastor, sa bahay na kayo matulog muna. Sa bahay muna kayo magpahinga. Yung asawa niyo, doon na muna siya magpagaling. Alam mo, kwento po ng kaibigan ko, hindi naman niya choice yon, kundi inoperan siya at tinanggap niya. Pero habang nandoon na sila, natutulog, narinig niya nag-aaway yung mag-asawa sa taas.
Sabi, alam mo, Pastor Leo, nasaktan ako. Kasi narinig ko, nag-aaway sila. Sabi, kailan ba uuwi ang mga yan? Kailan ba uuwi? Hirap na ako dito, hindi na ako makatulog. Sabi po nung kaibigan ko, di naman namin gusto, sila naman na nagsabi. Kung alam ko lang na magkukomplain sila, kung alam ko na magiging burden sa kanila, ay hindi namin pipilitin na matulog doon sa lugar na yon. Nagigets po nyo? Meeting po kasi kami, Pastor, meeting. Ngayon, siguro sa pagmamataas niya, pagmamalaki niya, pagyayabang niya, nagtaas siya ng kamay, ako na magpapatulog kay Pastor at sa misis niya, at doon na siya matutulog, doon na sila magpapanya at magpapagaling, kami na bahala. At palakpakan niyo mga tao, oh, praise the Lord, grabe yung paglilingkod mo, sis. Grabe, Brad. At yung pastor na kaibigan ko na pobreng pastor, wala akong magawa kundi, oh sige po, yan po ang nilagay ni Lord sa puso nyo. Pero alam nyo, nakakalungkot. Sabi niya sa akin, Pastor, mga pangalawang gabi, pangatlong gabi, narinig ko nag-aaway sila. Kaya kinabukasan po, nagpaalam na talaga kami. Uuwi na po kami. Marami pong salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Kaya sabi ko sa sarili ko, salamat dahil sa mga kapatiran natin dito, sa Silang hanggang sa Taytay, nadadama po namin ni Sister Chris ang totoo po niyong pagmamahal sa amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi po, naituro sa atin ang Word of God na kung ano man ang gawin natin sa lingkod ng Diyos, sa Diyos po natin yung ginagawa. Sa Diyos natin ginagawa. Alam niyo naman po, inyong pastor, hindi naman po ako magarbo, hindi po ako sosyal, hindi po ako, alam niyo, materyoso. Kanina na nga lang po may nadaanan akong tindahan dyan na Christian din. Grabe po yung pag-asikaso. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko, kapatid, bakit niyo po ba ginagawa yan? Sa Panginoon po. Para po sa Panginoon. Grabe po yung pag-asikaso. Sabi ko, ang Diyos po ang magpapala sa inyo. Ano man ang gawin nyo sa lingkod ng Diyos, sa Diyos nyo po ginagawa, hindi ko po kayang ibalik yan. Si Lord po magbabalik sa inyo. Amen. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon kasi mababait yung mga kapatiran, mababait yung mga kaibigan namin. Naku, kahit kay Sister Chris na lang po, ang babait po ng mga kaibigan po niyan. Halos lahat na yata ng mga magagandang restaurant dito sa Tagaytay na isa-isa na nila. Hindi lang niya pinopost. Hindi po siya gumagastos. Wala po. Minsan siya papilipilit, sige na, Chris, sumama ka na. Pag wala ka, kulang. Hindi masaya. Walang magpipicture. At talaga naman pag pinapakain sila ng mga kaibigan niya, talagang grabe po. Skies, anong tawag doon? O parang gano'n na nga po. Lahat pwedeng kunin, lahat pwedeng kainin, pwedeng bilhin. At yun po ay sa pasasalamat sa Panginoon, sa buhay po ni Sister Chris na lingkod ng Diyos, at sa buhay ko po na naglilingkod sa Panginoon. So, I pray na magpatuloy po tayo sa Panginoon. Sabi po dito, maging prayer po natin, tayo pong lahat ay tumayo. Ephesians chapter 2 verse 25. Maging panalangin natin yan sa araw na ito. Na patuloy na maging buhay si Kristo sa ating pong mga buhay. Let us pray. Can we close our eyes and bow down our heads? Panginoon, maraming pong salamat dahil nung kami ay hiwalay sa inyo, kami ay namuhay sa iba't ibang klaseng kasalanan. We are all dead because of our transgressions, because of our sins. Lord, we were all dead. But thank you, Lord,
You make us alive with Christ. Ginawa mo kaming buhay nung kami ay nanampalataya sa iyo. Binuhay mo kami nung ikaw ay nanahan sa amin, nabuhay sa amin. Salamat, Panginoon, you have risen and you live in us. Maging po sa aming bagong buhay, sa transformation na nararanasan namin, Lord, gusto ka namin purihin. Dahil hindi kami kayang baguhin ng relihon, ng tao, o sino mang tao, o anumang bagay dito sa mundo. Tanging ikaw lang ang nagbago sa amin, Lord. Salamat, binago mo kami at patuloy mo kami babaguhin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa aming pagmimisyon at sa aming paglilingkod, nakikita ang buhay na Diyos na papapurihan. Ito panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.